Nauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salimbay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad. MHS Delivers, naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers. MHS Delivers. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you, Allah subhanahu wa ta'ala. We have no knowledge except what you have taught us. Verily, it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Isa ho nga napakaganda at mapagpalang umaga ho sa ating lahat. And welcome sa ating programang MHS Delivers. Ito ho ang programa sa radyo na hatid sa inyo ng Ministry of Human Settlements and Development, ang tinaguriang housing arm ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. At ito na ho ang ating ika-159th episode ng ating programang MHS Delivers. Ngayon ho ay ika-29 sa buwan ng Pebrero, taong 2024. Wala na ho tayong February 30. Hanggang dito lang po ang Pebrero sa taong ito. Actually, this year is a leap year. Tama ho ba? Kaya't meron tayong February 29. At yan po ay nangyayari kada ilang taon? 4 taon, tama. Kaya sulitin ho natin itong huling araw ng Pebrero. Merong 29 ngayong araw na ito. At ngayon ho ay ika-19 sa buwan ng Shaban 1445. At yan sa ating Hijri calendar. Dapat ho alam natin ang date both sa Gregorian at sa ating Hijri calendar. And once again, ito pa rin ho ang programang MHS Delivers. Tayo ho ay live sa ating Facebook page, ang Ministry of Human Settlements and Development -BARM. Yan ho ang ating official Facebook page. At kung kayo po ay hindi pa nakakapag-follow o nakakapag-like ng ating Facebook page, kayo ho ay aming inaanyayahan na i-follow na ho para hindi kayo mahuli sa bawat update na atin pong ipinopost sa ating Facebook page. At take note, meron din po tayong official YouTube channel at yan ay MHSD BARM. No? At ang ating official account sa MHSD ay MHSD BARM din. If you're going to search MHSD BARM, pakiadd na lang din po ng ating account and pakilike na ating Facebook page. Kayo po ay masugid naming inaaniyahan na tayo ho ay samahan sa ating pagpapaabot ng impormasyon sa bawat kabangsamoro natin, sa bawat ka-Pilipino at sa bawat kamundo. No, sa buong mundo tayo ho ay namamahagi ng mga impormasyong dapat ho nating ipaalam sa ating kapwa Pilipino. Okay? And at this point, bago ko makalimutan, tayo ay live na rin sa DXMS Radio Bida 882 kHz sa inyong mga pihitan. Pakinggan niyo po kami. Yan ay tuwing Huwebes ngayong araw na ito, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Yan, kahit na ho medyo nahihilo-hilo pa yung ang inyong lingkod sa araw na ito, ay kailangan ho natin ipagpatuloy ang ating pamamahagi ng impormasyon sa mga naghihintay po ng update mula sa Ministry of Human Settlements and Development. At ngayong araw na ito, kapiling pa rin ho natin ang ating mga kabalay at ang ating mga kapwa homecaster
para makumpleto natin ang mga impormasyon na dapat nating maipahayag sa araw na ito. Mula sa aking kanan, nariyan ang ating kabalay ni si Ria. Nababati na sa inyo. Kabalay na Ria, assalamualaikum. Good morning. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh at isang maganda at makatahanang umaga po sa mga kabalay nating nakikinig sa radyo at nanonood ng live stream. Ako po ang inyong lingkod Bang Samoro Joy, Ria bint Emran Muhammad, nag-uulat. Nagulat na. Okay. Ngayon pala excited na hong ibalik sa inyo ang ating balita mamaya-maya ho yan. At syempre buti na lang nakakapag put on pa tayo ng lipstick, hindi halata. Hindi halata magko-collapse na. Sige. So from this side, sa ating kanan, tayo ay dumako naman sa ating kaliwa. Nariyan ang ating kabalay at kapwa homecaster na si Hamsi. Nababati na sa ating lahat. Kabalay na Hamsi, assalamualaikum and good morning. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh at good morning po Ma'am Sally at Kabalay Nari. At sa ating mga kabalay na patuloy pa rin nakikinig sa kanilang mga radyo at nanonood sa ating Facebook Live sa Ministry of Human Settlements and Development BARM page. And welcome po sa aming panibagong episodyo ng MHS Delivers kung saan isang oras na naman po tayong magsasama-sama para sa mga makabuluhang talakayan at mga bagong kaganapan ng aming ministry. Yes. And welcome back. Welcome back. Yes, Kumusta that's ang hulog right. ninyo last week? Okay. Ginawa mo pang segment. So yan ang masiglang pagbati mula sa ating mga kabalay at ating mga homecaster na atin ang kapiling tuwing alas 11 ng Huwebes. Alas 11 ng umaga hindi po alas 11 ng gabi. Okay, pero pwede rin balik-balikan ang ating episode ngayon dahil pagkatapos nga ng ating live stream ng ating Facebook Live, yan ay automatically recorded sa ating Facebook page at maaari nyong balikan. Kung meron kayong mga hindi masyado na intindihan o hindi nakuha ang impormasyon na gusto nyong malaman uli, panoorin nyo lang po sa ating Facebook page. At syempre, live din po tayo sa Facebook page ng DXMS, Radyo Bida Cotabato City. Yan po ang kanilang Facebook page. Paki-like na rin po yan. At pili lang ho kayo kung saan tatlo ninyo kami sasamahan sa ating pamamahayag ngayong araw na ito. And again, ito ho ang ating 159th episode ng ating programang MHS Delivers. At ang isang oras nating pagsasama-sama sa himpapawid ngayong araw na ito ay matutunghayan natin, of course, ang ating mga balita para ho sa nakaraang linggo at ngayong linggo. At nandyan din po ang ating IPH, ang ating impormasyong pambahay at hanap buhay na trivia time natin sa ating radio program. At nandyan din po ang ating Health and Safety First, HSF. Mamaya-maya po yan. Nako, importante pong huwag nating abusuhin ang ating katawan. Dahil kapag dumating ang araw na tayo ay maapektuhan na, ayan, nako, ang iyong lingkod ngayon ay medyo hindi po nakakita ng mabuti. Oh dear. Pero okay pa naman, kaya pa naman, okay? And magsabi ka lang daw, Kabalay ni Ria. Magsabi ka lang kapag natumba na ang ating ang inyong lingkod. We'll be right back. Mamaya-maya rin andyan ang ating napakahalagang MHS Discusses, kung saan sa araw na ito atin pong tatalakayin ang ating napakahalagang topiko, which is the importance of health insurance. Naku, another pag-uusapan na may kinalaman na naman sa ating kalusugan. Ayan, ingatan ho natin. Medyo umikot-ikot ang aking paningin. Okay, and syempre ang ating inaabangan na bahagi ho ng ating programang MHS Delivers at yan ay ang ating KKK. Lahat po yan ay matutunghayan natin habang nagpapatuloy ho tayo sa ating programa. Abangan niyo lang po itong mga bahaging ito at ang ating balitaan ay coming right up pagkatapos lamang ng ating napakahalagang paalala regarding our housing loan program. Kabalay na Almansor, please take it away. Nais niyo bang
magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan, lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng opisina, kumpanya o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ni Minister Hamid Aminuddin D. Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga panimulang struktura sa Phase 1 at 3 ng Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat kasama ang Phase 2 sa Barangay Sumba, Dato Odin Sinsuat. Layunin ng Ministry pagpatuloy ang proyekto sa mga lalawigan ng Cotabato City. 63 barangay ng North Cotabato, ang una at pangalawang distrito ng Maguindanao, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 7 na requirements na kinakailangang ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, Certificate of Employment and Compensation, notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. At kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Panlima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. Yes, MHS delivers. At yan ho ang laging nangunguna sa ating mga paalala, ang ating 9 requirements para maka-avail ng housing unit under our housing loan program. And hopefully, with this new development sa ating ministry sa MHSD, itong program na ito ay may sasakatuparan na ho natin all the way. Para ho doon sa ating mga low income families, no? At yung mga pamilya na hindi pa ho kaya magpatayo ng sarili ng bahay, na kailangan pong magkaroon ng bahay in an installment manner. Ayan. Ito ho yung programa para sa inyo kung saan kaakibat ho natin ang Pag-ibig Fund. At yun po ang 9 requirements na kailangan po nating i-comply. Kailangan ho nating ipunin, no, at isumite sa Ministry of Human Settlements and Development if ever magpatuloy na ho ang implementasyon ng ating housing loan program under the Housing and Human Settlement Division o HHSD ng Ministry of Human Settlements and Development. Sa punto pong ito, tayo ay dadako na sa ating balitaan ngayong February 29, 2024 and the 19th of Shaban 1445. Ang ating 159th episode ng ating programang MHS Delivers. Ang ating headlines ngayong araw na ito: MHSD nakipagpulong sa mga LGU sa Basilan, isinulong ang HOA at nangalap ng data tungkol sa real estate. MHSD nagsagawa ng cluster approach ukol sa volumes 1 at 3 ng CLUP guidebook para sa mga LGU sa Maguindanao. At ang ikatlo at huling headline natin ngayong araw: focals mula sa MHSD at ibang MAUs desididong suportahan ang Barmea matapos maintindihan ang advokasya nito para sa kapakanan ng mga empleyado. At sa detalye ng ating unang balita, MHSD nakipagpulong sa mga LGU sa Basilan, isinulong ang HOA at nangalap ng data ukol sa real estate. Narito ang ating kabalay na si Ria.
sa pagtiyak nito ng epektibong regulasyon at pamamahala para sa sustainable human settlement, nakipagpulong ang Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, sa mga tanggapan ng lokal na pamahalaan at sa mga opisyal nito noong 13 hanggang 15 ng Pebrero 2024. Kung saan parating nito ang mga mahahalagang impormasyon ukol sa Homeowners Association, ang HOA, at kumuha ng mahahalagang mga datos ukol sa real estate para sa pagsama-sama at evidence-based programming. Pinangunahan ni Suharto S. Wahab, Director 2 para sa Technical and Regulatory Services, ang serya ng mga pagpupulong ng technical team mula sa Regional Office na nagsimula sa LGU Lamitan City, sinundan ng Akbar Municipality at nagtapos sa Lantawan Municipality. Sa buong paglalakbay, sinamahan sila ng pangkat mula sa MHSD Basilan Office na pinangunahan ni Provincial Director PD Ibrahim M. Harudain. Sa bawat pagbisita ay pinaliwanag ni Landscape Architect Johanna M. Abdul Karim, OIC Chief ng Policy Development Coordination and Regulation Division, ang mga serbisyong teknikal at regulasyon na ibinabahagi ng MHSD. Samantala, komprehensibong inilahad ni Alea B. Pundogar, Housing and Homesite Regulations Officer 1, ang mga tungkulin, pakinabang at mga procedural requisite para sa pagbuo organisasyon ng HOA. Matapos ang bawat sesyon, hiningi at kinolekta ng MHSD ang mga importanteng data ng real estate at natukoy nito ang mga komunidad kung saan maaaring mag-organisa at maaaring ayusin ang HOA sa pamamagitan ng mga local executive. Napatunayang napakahalaga ang ating pagsusumikap sa field monitoring sa probinsya ng Basilan para sa pagpapalakas ng ating kakayahan sa regulatory at monitoring. Sa pamamagitan ng masigasig na pagsusumikap, matagumpay kaming nakakalap ng karagdagang data sa real estate holdings. Sa gayon ay nagpapatibay sa ating balangkas ng regulasyon at pagpapahusay sa ating kakayahang subaybayan ang mga pag-unlad sa loob ng lalawigan. Gamit ng impormasyong ito, nakatakda ang MHSD na tulungan ang mga komunidad na ito sa pagtatatag ng mga HOA nang sa gayon sila ay mabigyang kapangyarihan upang mapanatili at mapahusay ang kani-kanilang mga komunidad, wika ni Chief Abdul Karim. Para sa mapayapang pamumuhay at maunlad na pamahay, ako po ang inyong lingkod Bangsamoro, Joy Ria Bintemran Muhammad, magbabalik. Maraming salamat, Kabalay na Ria, sa detalye ng ating unang balita. Samantala, MHSD nagsagawa ng cluster approach sa Volumes 1 at 3 ng CLUP Guidebook para sa LGUs sa Maguindanao. Isinagawa ng Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, ang cluster approach ng Volume 1 at 3 ng Comprehensive Land Use Plan o CLUP Guidebook para sa Local Government Units o LGUs ng Maguindanao. Naginanap sa Grand Summit Hotel, General Santos City noong Pebrero 19 hanggang 22 taong kasalukuyan. Saklaw ng Volume 1 ng CLUP Guidebook ang proseso ng pagpaplano, habang ang Volume 3 ay sumasaklaw sa sectoral studies at ecosystem analysis. Pinagtuunan sa aktibidad ang pagbalangkas at pag-update ng LGUs ng kani-kanilang CLUP at pagsasama ng Climate and Disaster Risk Assessment o CIDRA. Inilahad ni na Landscape Architect Johanna Abdul Karim, Chief of Policy Development Coordination and Regulation Division, Engineer Muslima Abu Sama, Housing and Homesite Regulation Officer 4 mula sa MHSD Maguindanao, at Ali Makadaag, Administrative Officer 4, ang CIDRA Integration Steps 3 to 6 na sumasaklaw sa Development of Exposure, pagsasagawa ng Climate Change Vulnerability Assessment o CCVA, pagsasagawa ng Disaster Risk Assessment at buod ng mga findings. Pinangunahan din ni Engineer Abu Sama ang mga presentasyon sa pagtukoy sa umiilaw na paggamit ng lupa at ang pagbalangkas ng iminungkahing pagsusuri sa paggamit ng lupa at tubig. Pinaghiwalay sa mga workshop ang mga manunulat at mapper upang tumuon sa kanilang mga technical na output.
Ginabayan ni Arturo Racaza, Geographic Information System o GIS Specialist, sa tulong ni Adan Abdullah, GIS Mapper, at Marjan Asaminodin, Project Development Assistant at GIS Specialist ang mapping team. Ibinahagi naman ng MPDC at TWG ng 8 LGU ang mga output mula sa mga workshop at nagawa sa kanilang draft na CLUP. Matapos ang pagtatanghal, nagatanggap ng mga mungkahi ang mga LGU sa kung paano higit pa mapagpapabuti ang draft na CLUP, Zoning Ordinance o ZO, at mga mapa. Formal na nagsimula ang programa sa pambungad na mensahe mula kay Suharto Wahab, ENP Rhea REB, Director 2 for Technical and Regulatory Services, na sinundan ng welcome address mula kay Attorney Janiza Macapantar, ENP, Chief of Environment, Land Use and Urban Development Division, at nagtapos ang wakas na mensahe mula kay Norodin Abdullah RF, Provincial Director o PD ng MHSD Maguindanao. Ang mga kalahok sa cluster approach ay mga opisyal at kinatawan mula sa LGU Dato Blas Insuat, Dato Hofer, Dato Paglas, Dato Piang, Gindulungan, Mama Sapano, Paglat, at LGU Talayan. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay ng Bangsamoro, ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah nag-uulat. At para naman sa ating ikatlo at huling balita ngayong araw, focals mula sa MHSD at ibang MAUs desididong suportahan ang Barmea matapos maintindihan ang advokasya nito para sa kapakanan ng mga empleyado. Narito ang detalye mula kay Kabalay na Ria. Ang ating union, ang ating kapangyarihan ay naging karaniwang ekspresyon ng mga kalahok mula sa iba't ibang ministries, agencies and offices o MAUs ng Bangsamoro, kabilang ang Information Officer ng Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, matapos magalak sa mga presentasyon at interactive na talakayan sa BARM Employees Association. Ang Barmea organizing workshop na ginanap sa Pagana Cotabato Native Restaurant, Cotabato City noong 22 ng Pebrero ngayong taon. Ang aktibidad ay inorganisa ng mga interim officials ng asosasyon sa epektibong tulong ng sentro ng nagkakaisa at progresibong manggagawa, IUF, International Union of Food, Agriculture, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers, at Confederation of Independent Unions in the Public Sector, ang CIU. Ang Barmea ay isang union na kumakatawan sa mga interes ng mga empleyado ng BARM at kanilang isinasagawa ang workshop na naglalayong magbigay sa mga focal person ng kinakailangang kaalaman at kasanayan upang epektibong maiparating ang tama at may katuturang impormasyon sa kanilang mga kasamahang empleyado at maging bahagi sila ng asosasyon. Si Salembay A. Abdullah, Information Officer 3, ay kumatawan sa MHSD at ipinahayag kung paano naliwanagan siya ng kaganapan sa mahalagang papel at halaga ng union sa Bangsamoro, na binibigyang diin ang patuloy na pangako nito sa pangangalaga sa kapakanan ng mga empleyado. Sa pamamagitan ng workshop, napagtanto ng mga organizer at ng mga kalahok ang mahahalagang papel ng union sa aktibong pagtugon sa mga paparating na issues ngunit hindi limitado, sa relokasyon ng mga empleyado ng BARM kung sakaling ililipat ang government seat mula sa Cotabato City patungo sa ibang lokasyon, at ang seguridad ng mga empleyado sa tuwing may mga pagbabago sa administrasyong pangrehiyon. Pinuri ni Attorney Lanang T. Ali Jr., Deputy Parliament Speaker ng BTA, ang asosasyon para sa makabuluhang pagsisikap nito na nakasentro sa pagprotekta sa mga karapatan at kapakanan ng mga empleyado. Binabati ko kayo dahil naging bahagi kayo ng kasaysayan ng BARM dahil ito ang kauna-unahang union sa Bangsamoro. Kailangan niyong palakasin ang iyong organisasyon at bigyang pansin ang mga importanteng issue na nakakaapekto sa mga empleyado, wika ni MP Attorney Ali.
Nagbigay din ng mensahe si Minister Mohager M. Iqbal ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education ng MBHTE at nagpahayag ng kanyang malakas na suporta sa Barmea para sa kapakinabangan ng lahat ng empleyado sa BARM. Ipinaliwanag naman ni Joshua T. Mata ng sentro kung bakit mahalaga ang mga union, kung saan ibinahagi niya ang kanyang mga karanasan at sinabing ang mga union ay permanenteng pagpapahayag ng kapangyarihan ng mga manggagawa sa pamamagitan ng pagkakaisa at mga organisasyong tinatatakbo ng mga manggagawa upang ipaglaban ang kanilang mga interes. Idinagdag niya na ang mga union ay tinatag upang makukuha ng paggalang sa mga karapatan at kapakanan sa seguridad sa trabaho, mataas na sahod, mas mahusay na benepisyo, ligtas na lugar ng trabaho, meritokrasya bukod sa iba pa. At sa huli ay upang matiyak ang mas magandang kinabukasan para sa pamilya at ang mga pangunahing prinsipyo ay demokrasya, kalayaan, pagkakaisa at pagkakapantay-pantay. Samantala, maingat na ipinaliwanag ni Abdul Wahid Haji Jafar, panganting ng CIU, ang makabuluhang impormasyon sa unionismo, legal basis at registration at accreditation ng union sa Department of Labor and Employment, ang DOLE, at sa Civil Service Commission, ang CSC. Si Dr. Muhammad Hidayat Greenfield, Regional Secretary ng IUF Asia Pacific, ay nagbahagi rin ng mga nauugnay na karanasan at pinakamahusay na kasanayan sa grupo na naglalayong magbigay ng inspirasyon sa kanila na patuloy na makamit ang kanilang mga layunin bilang mga empleyado at bilang mga miyembro ng asosasyon. Bago natapos ang workshop, pinamahalaan ni Alan B. Calido, Barmea Interim Secretary General, ang pagpaplano para sa mga paraan ng pagsulong o ways forward kung saan naging posible ang pagkilala sa mga susunod na makabuluhang hakbang sa pagkamit ng mga prioridad na layunin ng asosasyon sa tulong ng mga focal mula sa MAUS. Sina Professor Tahir G. Nalg, MAIS, Interim President ng Barmea, Hashim B. Mantikayan, MAIS, at iba pang mga opisyal ng asosasyon ay aktibong lumahok sa pamamahala ng workshop na tiniyak ang tagumpay at pagpapatuloy ng layunin nito. Para sa mapayapang pamumuhay at maunlad na pamamahay, ako po inyong lingkod Bangsamoro Joy Ria Bint Emran Muhammad, nag-uulat. Maraming salamat Kabalay na Ria sa detalye ng ating ikatlo at huling balita ngayong araw. At yan ho ang bumubuo sa ating balitaan ngayong 159th episode ng ating programang MHS Delivers. Muli ngayon ho ay February 29, 2024 at ikalabing siyam sa buwan ng Shaban 1445. Tayo ay magbabalik pagkaraan lamang na ating napakaikling paalala regarding our resettlement housing program. Mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahidin at kanilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga beneficiary ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo ng mga nangangailangang benepisyaryo sa pamamagitan ng Ministry of Human Settlements and Development. Sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021, tututukan ng MHSD ang pangangailangan sa mga pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kang mag-chat sa Human Settlements and Development Facebook page o makipag-ugnayan sa ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS delivers. Ayan, MHS Delivers. At yun po ang ating paalala.
regarding our housing resettlement housing program. Kung kanina, yun yung ating programang binabayaran ho ng ating mga approved na application or ng ating mga applicants na papasa ho at makakakuha ng kanilang housing units. Itong ating resettlement housing program naman o project ay para ho sa ating mga kababayang Bangsamoro na talaga pong wala na hong kakayahan na magpatayo ng kanilang bahay sa ngayon at naapektuhan ng mga nangyaring kaguluhan. Giyera ho dito sa ating rehiyon at maaaring maapektuhan ng mga disaster o nasa mga lokasyon na hindi ho kaaya-aya at danger zone. Yun po yung ating mga informal settlers na dapat ho nating i-relocate. Ito ho ang programa para ho sa kanila. Ang ating mga former combatants, ang ating IDP or internally displaced persons or IDPs nga, at ang ating mga informal settlers. At ang programa hong ito ay tinataguyod ng MHSD, hindi lang ho sa mainland, sa Maguindanao at Lanao del Sur, kasama na ho ang SGA at Cotabato City, kundi maging sa island provinces, sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Katunayan nga ho, next week inshallah magkakaroon na naman po ng groundbreaking ceremony doon sa Basilan, sa probinsya po ng Basilan inshallah. I think next week din ang awarding natin sa Simsiman naman. That's right. Correct. Kung sa kabila ay mag-uumpisa pa lang, sa kabila naman ay tapos na at i-award na ang kanilang mga bahay. Pero hindi pa rin tapos ang trabaho natin. May community support services pa tayo na kailangang i-resettle sila at mag-adapt sa bago nilang mga tahanan. That's right. Hindi ho iniiwan yung ating mga beneficiaries. Meron pa rin ho tayong tawag dito, kagaya ka ng sinabi nating kabalay na si Ria. Meron tayong community support services or CSS under our Housing and Human Settlement Division. At meron din po tayong ano nga ito? PDCRD, ang ating Policy Development, Coordination and Regulation Division. Division ng PDCRD. Under naman sa kanila yung patungkol naman sa organization or registration ng ating HOA. At yung ating capacity development para sa Magna Carta. Yun, hawak nila yun. And one of these days, yung solid waste management na capacity development ay isasagawa ho ng ating ministry. At yung hopefully, sana ho ay maaprubahan ang ating proposed budget para ho sa inclusion ng ating climate change. Yan. Resilience na para ho sa ating mga homeowners associations, yung ating mga beneficiaries sa bawat komunidad. Ayan, kabalay na Ria at kabalay na Hamsi, tayo ay dadako na sa ating IPH. Ngayong araw na ito, ano nga ba ang baong trivia ng ating kabalay na si Ria? Ngayong araw na ito na may nahulog yata? It's fine. Okay, so fine, so good. Okay, kabalay na Ria, ibigay mo na sa amin ang iyong trivia ngayong araw. So medyo nadaanan na din natin siya kanina sa umpisa ng ating programa, pero ang ating impormasyong pambahay at hanap buhay ngayong araw na ito ay tungkol sa leap year. So nabanggit na ang leap year ay dumadaan kada 4 na taon at nakikita natin siya bilang February 29. Kung dumadaan saan, lang. Dumadaan lang. Kasi usually nakikita lang ang dapat na nakikita natin sa February 28. So bakit nga ba ito nangyayari? Ito ay dahil umiira lang mga leap. Ito ay dahil kailangan nating maglaro ng konting astronomical catch-up. Ang tagal ng pag-orbit ng Earth sa araw ay hindi umuubra sa pantay na bilang ng mga araw. Ang solar year o tropical na taon ay talagang 365 araw, 5 oras, 48 minuto at 46 na segundo. Ay, Ria, yan ba yung 365 days from now? May kanta ganun? Oo. Anong year bang Sally? Wala yan. Sige. Basta. At dahil medyo bungkig nga yung seconds, minutes at hours niya, meron tayong nakalaan na isang extra na day. Ito ay ayon sa kalkulasyon ng National Aeronautics and Space Administration o NASA. So instead na bigyan tayo ng 4 na bungkig na araw kada taon, inisahan na lang siyang isang araw sa kada 4 na taon, which is ang nakikita nating
ating leap year na sa February 29. Yeah. So yan pala ang paliwanag, no? Yes. Ang impormasyon kung bakit at paano nagkakaroon ng leap year every 4 years. Yes. Paano naman kabalay na rin po yung pinanganak ka sa buwan ng Pebrero? Na February 29. February 29. Paano may celebrate yung birthday? Every 4 years ang iyong birthday, di ba? A joke nga ng minister natin ng swerte ng mga napanganak sa February 29 kasi every 4 na taon lang sila tumatanggap. Pero for real daw ang That's mga based on the Gregorian calendar. Pero actually ang mga pinanganak February 29 usually sila ang pwedeng mamili kung gusto nilang i-celebrate sa February 28 or sa March 1. That's right. Speaking of March 1, bukas na po yan. Gaganapin ang ating pre-procurement. Okay. Parang nananawagan to ng mga taas. Nananawagan. So sa mga ating mga interesadong mag-procure sa aming procurement process, tingnan lang po ang ating procurement schedule. Wow! Sa ating MHSD website. Also, That's right. sa ating Hijri calendar naman, kung meron ba tayong leap year sa ating Hijri calendar, ang sagot ay wala. Wala tayong leap year sa Hijri calendar. However, ang ibang mga bansa na may Muslim communities, may ginagamit silang rule-based version na may leap years na tinatawag na tabular Islamic calendar. Pero in terms of Hijri calendar, stay po ang ating 29 or 30 days. Okay, that's it. Sige. Okay, thank you Kabalay na Ria sa pagpapaabot, pagbibigay sa atin ng impormasyong mahalaga regarding this leap year na pinag-uusapan ho natin dahil February 29 ngayon. At mangyayari lamang po ito after 4 years from now, inshallah. Kaya't sulitin ho natin ng mga magagandang bagay at gawain itong araw na ito. Okay? So from our IPH, tayo ay dumako naman sa ating HSF, ang ating pangkalusugan at pangkaligtasan naman. Nariyan ang ating kabalay na si Hamsi para ibigay sa atin ang mga tips at mga impormasyong dapat nating malaman. Kabalay na Hamsi? Yes, Ma'am Sally. At again, good morning po sa lahat ng ating mga kabalay na nakikinig at nanonood sa atin. At hindi pa natatapos ang selebrasyon ng February Kabalinari para po sa ating segmentong Health and Safety First. Yes. Best health is your greatest wealth. Ating pag-uusapan ngayong episode ang health sa ating Health and Safety First. Bago magtapos ang buwan ng February at ang buwan ng mga puso, ating pag-uusapan ng World Heart Month. Shoutout sa guest natin nung February 15 na pinag-usapan ng National Hearts Month. Yes. Magkapusong usapan. Yes, no? Bago magtapos ang taon, ang World Month or Heart Month ay pinagdiriwang taon-taon sa buwan ng Pebrero. Ito ay naglalayong itaas ang kamalayan tungkol sa kalusugan ng cardiovascular at isulong ang mga hakbang sa pag-iwas sa mga sakit na nakakla dito upang mabawasan ang mga panganib sa sakit sa puso. Narito ang mga ilang mahalagang bagay na dapat malaman at gawin pag World Heart Month. Yan. Una, alamin ang mga risk factor, unawain ang mga kadahilanan ng panganib para sa sakit sa puso, kabilang ang matataas na presyon ng dugo, Ma'am Sally. Okay. Mataas na kolesterol, Nabisto mo yung mga diabetes, labis na katabaan, paninigarilyo, hindi malusog na pagdadayet, kakulangan sa mga pisikal na aktibidad, at mga kasaysayan sa pamilya yung namamana sa iyong mga ninuno. Pangalawa, pagtibay ng malusog na pamumuhay, gumawa ng mga pagpipilian sa mga malusog na pamumuhay tulad ng pagkain ng balancing dieta, na mayayaman sa prutas, gulay at buong butil, at mga protina na walang taba. Ayan. Pagpapanatili na malusog na timbang, regular na pag-exercise, gaya na nabanggit natin kanina, pag-iwas sa paninigarilyo at labis na pag-inom ng alak. At kung hindi naman po naiwasan, moderate na lang po. At sa ating pamamahala sa stress, nakaka-apekto rin pala ito sa sakit sa puso, Ma'am Sally. Yes. Nako, stress, kalaban ho ng bawat isa yan. Yes po. At pangatlo, alamin ang mga palatandaan at sintomas, magkaroon ng kamalayan sa mga palatandaan at sintomas na nagdudulot ng sakit sa puso, kabilang ang mga pananakit ng dibdib, kakulangan sa paghinga, sakit, pag-igsi ng paghinga at mga palpitation, Ayan. pagkapagod at pagkahilo ng hindi natural, at pamamaga ng mga binti, bukong-bukong or mga paa, humingi agad ng medical na atensyon kung nakakaranas ng mga alinman sa mga sintomas na ito. At pangapat, encourage heart and health environments. Itaguyod ang mga kapaligihang malusog sa puso sa mga paaralan, lugar, trabaho at komunidad sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga patakaran at inisyatiba ng pagsulong ng mga pisikal na aktibidad, malusog na pagkain ng mga prutas or gulay, pag-access sa mga
pangkalahatang pangkalusugan or sakit sa puso. Panglima, manatiling mayalam or kaalaman tungkol sa mga panibagong development ng sa cardiovascular, sa pananaliksik at paggamot at mga diskarte sa pag-iwas nito. Sundin ang mga pangkalahatang mapagkukunan gaya ng mga organisasyong pangkalusugan, institusyon or medical or yung mga health facility natin, mga pinagkakatiwalang website para sa tungpak na informasyon. I-verify po natin lahat ng mga hinihingi nating mga recommendations sa mga website natin pinapasukan or ginagamit. At sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga proactive na hakbang upang bigyang prioridad ang kalusugan sa puso, mababawasan ng individual ang kanilang panganib sa sakit sa puso at mapapabuti ang kanilang pangkalatang kagalingan. Tandaan, ang maliit na pagbabago ay maaaring umantong sa makabuluhang pagpapabuti ng kalusugan sa puso sa paglipas ng panahon. At yan po ang ating maikling segmento, Health and Safety First. Best health is your greatest wealth. Ako po ang nilingkod Bangsamoro Sari Pala. Ayan. Maraming salamat Kabalay na Hamsari sa pagbibigay sa atin ng mga tips at information patungkol ho sa pag-aalaga ng ating puso na nag-iisa lang ho yan. Hindi maaari maging dalawa. Yung mga wish dyan na sana dalawa ang puso ko, isa lang po ang puso natin. And maliban doon sa mga sinabi ng ating Kabalay na si Hamsi, personally, ito rin po ang advice ko sa bawat isa hanggang kaya natin. Iwasan ho nating magalit. Okay? Malaking tendency na nagpapataas to ng That's ating right. mga dugo at konektado sa sakit sa puso. Naku, na-experience ko yan kanina. Bago lang kasi ako nagalit kanina eh. Okay? Ayan ho. Bumabalik sa atin. Speaking of health consciousness natin. Anong mangyari kung na-hospital na tayo at kailangan na nating pagbayaran ng ating mga... Bayaran ng ating mga bill sa hospital. Naku, pag-uusapan natin yan ngayon sa ating napakahalagang topic at I believe ready na ho. Konektado lahat ng ating segmento sa ating Queen of Segways. Ang galing. Talagang connected ho yung ating mga pinag-uusapan sa ngayon. Bawat segmento ho natin ay konektado. Interconnected. Naku, iwasang magalit ha. Remember that. Okay? Hanggang kaya natin. Kabalinari, alam mo na kapag nagalit si Ma'am Sally. Magtapon lang tayo na mabagay. Pero yung mga face natin nakangiti pa rin ha. Huwag damdamin. Huwag damdamin. Okay, sige. Tayo ngayon ay dadako na sa ating MHS Discusses. Kabalay na Almansur, ang ating bang guest. Ayan. Yes, ready, si Sir, ready na. nakikita ko na sa ating screen ang ating magiging guest speaker ngayon na ipakikilala ho ng ating kabalay na si Rhea. Yes, our guest ngayong araw na ito ay mula pa sa regional office ng PhilHealth BARM sa Marawi City. Siya po ay public relations officer na makakasama natin via Zoom, Sir Amir Hamza T. Lukman. Assalamualaikum, sir. Waalaikumsalam at isang magandang umaga po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po, sir. Yes, magandang umaga rin ho sa inyong lahat dyan, sir. Especially sa iyo na pinagbigyan mo kami na maging guest ka namin sa ating episode ngayong araw na ito upang pag-usapan natin ang importansya ng health insurance. Ayan, sir, kamusta po kayo sa araw na ito? Doing good. Actually, I was reminded today of our interview. Kung mahalata nyo sa boses ko, medyo I just recovered from I made sure to be around for today kasi I understand we were supposed to be guesting the show rin within a few weeks back. Yeah. So sinabi ko sa team, we cannot miss this. We have to be present on the 29th since it's the last day of February and we're celebrating the National Health Insurance Month. Hindi natin mapag-usapan today. So thank you. That the pleasure of guesting is ours. Thank you for inviting us. Oh yeah, thank you so much, sir. At dahil dyan, ikaw ay naka-recover na, sir. Ako, recovering pa lang. Actually, okay. Kailangan talaga nating alagaan ang ating kalusugan. Ayan. At dahil pinag-uusapan natin, sir, no? How would I call you? Sir Amir? Amir or Hamza? Sir H na lang. Sir H. Oh, Sir H. Nako, H din sir yung kasama natin, si Hamsari, yung ating kabalay rito. Sir H, can you give us a backgrounder nitong ating National Health Insurance Month? Yes.
Generally, the National Health Insurance Month commemorates the celebration of the National Health Insurance Act, which was signed into law in 1995, February 14. Oh, Valentine's Day. Valentine's Day. So ang taga-PhilHealth, wala kaming Valentine's Day because we celebrate health anniversary. So that's right. The law was signed in 1995 during the term of then President Fidel V. Ramos. It was Republic Act 7875, then further amended by Republic Act 9241, and then further amended by Republic Act 10606 by then President Gloria Macapagal Arroyo. So it was through these different laws na nagpatibay ng ating mandato upang implement ang National Health Insurance Program. And this is aside from the Universal Healthcare Law, which was also signed in 2019 by then President Rodrigo Roa Duterte. Okay, so we also have this Universal Healthcare Law, no? Na naging batas lang sa panahon ni Presidente Rodrigo Duterte. Okay, sir, ano ba yung nag-udyok, no, sa ating gobyerno na isagawa or magkaroon itong National Health Insurance Month back in 1995? Yes, nobody plans to get sick. Nobody plans to get hospitalized, but one way or the other, one would be needing medical assistance. So the government then wanted to protect the Filipinos of financial risk from being hospitalized. We admittedly, pag nag-hospital ka talaga, mayroong kaakibat yan na financial na aspeto. So our government decided that there should be a law that would protect not just the members of PhilHealth but the entire Filipino nation from financial risk during their medical needs. Tamang-tama po yan, sir. Kapag tayo ay nagkasakit at na-hospital, kahit na hindi po na-hospital, kailangan natin ng gamot. At lahat ng yan ay nangangailangan ng pera para makabili tayo ng gamot. Kaya, yun po nasabi ng ating guest speaker, yung mga dahilan kung bakit nagkaroon tayo nitong National Health Insurance Month. And, sir, as to this health insurance na pinag-uusapan natin, no? Nabanggitin na po ang ilang mga dahilan kung bakit mahalaga ito. At paano nga pa ito, sir, nag-work out itong ating health insurance? Ano yung mga prosesong dapat ho nating isagawa at paano ho ba tayo magiging member ng PhilHealth na importante ho? Yes, I'll try to be very concise about this. Thank because you. mahaba talaga yung process about registration. But generally, Universal Healthcare Law states that all Filipinos are members. So yes, whether you are sick or healthy, working or not working, young or old, you are generally considered a PhilHealth member. Now, it's good na tayong mga empleyado, okay tayo kasi our employers are mandated to give the contribution, to shoulder the contribution of our membership. Let's go to yung part na wala pang yung mahirapan talaga, walang hindi captured member. So dalawa kasi yung membership category natin, ma'am. We have the direct contributor and the indirect contributor. The direct contributor, those are the paying members. So we let's discuss first of the indirect kasi ito yung mas maraming tanungan. So indirect contributor, let's start muna with senior citizens, 60 years old above, walang contribution. Can they be members? Yes, they are covered. Senior citizens are covered. They just have to register sa nearest local health insurance office or yun ang office ng PhilHealth in farm in the Maguindanao province. Actually, we have 3. We have in Buluan, we have Dapto Udin, iti mismo. So, 3 office natin dyan. So, sir, can you repeat? Pangalawa sa are offices those sa Maguindanao? Retired. 3 po yung office natin in Maguindanao province. We have the Buluan in Buluan LHIO. We have the Dato Udin, Sinsuat LHIO.
LHIO, and we have Cotabato City LHIO. Okay, there you go. Okay. Sa Maguindanao po yun, sir? Actually, it's the only area with 3 offices. In the entire BARM, we have offices in Basilan, Sulu, Tawi, and Marawi City. Okay, so lahat ng probinsya ng BARM, mayroong office ang PhilHealth. Pero sa Maguindanao, 3 ang kanilang opisina. Meron sa Buluan, sa Natuudin, Sinsuat, at sa Cotabato City. Okay? Sir, so for senior citizen, nabanggit nyo na po. Ano pa yung ibang mga sector? Being the biggest area rin, of course. Yeah, that's right. Correct. Yes. The retirees also are automatically covered by PhilHealth. And of course, the third pinakamalaking bulk ng membership ng PhilHealth sa BARM is the indigent sector, which is covered naman by the national government. So when we say indigent, these are the people that are identified by DSWD in our in BARM MSSD. So sila po talaga yung nag-identify sino ba talaga yung kinaklasify natin na indigent. Once identified as indigent, automatically po wala itong mga binabayaran na contribution sa PhilHealth because this is subsidized by the government. Now, may pangapat tayo na sinasabing, sir, paano po yung hindi kami identified by MSSD as indigent? They can still be identified as indigent mismo doon sa hospital na kanilang pinag-hospitalan by the medical social worker. Once the medical social worker of that hospital identifies this particular patient as indigent, they can be enrolled doon sa tinatawag namin na point of service. That can be availed in the hospital mismo. Ano ang gagawin, sir, if ever ang pasyente, ay hindi siya classified as indigent pero gustong maisama doon? Anong gagawin na, sir? Saan po siya pupunta? Doon mismo sa MSW? Yeah, doon po sa kanilang, doon sa hospital mismo, meron niyang medical social worker, ma'am. So, usually, ang nangyayari naman po sa hospital, once na mag-admit, tinatanong po yan agad, may PhilHealth ka ba? Because ang ating mga healthcare partners, sinisiguro rin po nila na they are our patients are covered by PhilHealth. So once na sinabi natin na wala po, they can be referred to the medical social worker of that particular hospital. Ayun. Ganon lamang even in private hospitals, even in private hospitals, they have medical social worker that can classify that this particular patient is indigent. Mashallah, alhamdulillah. So yun po facilitated ng ating mga hospital, mapa-private man or public hospital, yung pag-connect doon sa ating MSW sa bawat hospital po ng mga pasyente yung walang kakayahan. Ayan. Okay. This is really important. Pag sa government facility ka, once you are classified as indigent, you can avail of what we call no balance billing, NBB. There you go. When we say no balance billing, zero na walang babayaran, walang ilalabas na pera ang miyembro ng PhilHealth para bayaran sa kanilang pag-hospital. So lahat ng hospital bills, wala na hong babayaran yung pasyente. Kagaya ng sinabi ng ating guest speaker ngayong araw na ito. Kung indigent. Yes, that's right. Pero minsan kasi, we also experience that. In some of our yung mga pag-hospital, minsan wala rin tayong balance because covered na ng PhilHealth. Yung maaari nilang i-cover, Sir, actually, may mga katanungan ho tayo. Ayan. Para ho masagot nyo direct from your office itong concern. Actually, sir, nasa natin ito? Nasa comments ng ating Facebook Live sa ngayon. Ito po, sir, basahin ko lang ho. Pagkitanong lang po ang PhilHealth.
Malaki po ang contribution natin, pero pag nasa hospital na po, mga 3,000 lang ang babayaran ng PhilHealth. My last experience po last year sa Philippine Health Center, 780,000 payment, 3K lang ang galing sa PhilHealth. Sir, is this true po? The availment of benefits is a case-to-case basis. Okay, I'm wondering po if we can refer to our office kung ano yung case talaga niya. Kasi kung sa Philippine Heart Center, we also have a Z benefit package that covers heart conditions na up to, if I'm not mistaken, millions na dapat covered yun, walang babayaran. So I'm really curious on what is the particular case of this patient. Kindly, if you can, if she can write to us, we can look into his or her case. Kasi kung sabi niya 780K tapos 3,000 lang ang kanyang avail. Accordingly, sir. Parang medyo baka po pwede siyang sumulat sa amin para we can look into this. Yes, sir. Mahalaga po may connect natin, sir, para no hindi mangyari. A heart center is a tertiary government hospital and isa sila sa mga biggest provider ng PhilHealth benefits, especially pag heart cases. Kasi sila ang they are also one of the implementors ng Z benefit packages natin na ito talaga yung operahan yung isang pasyente sa heart na merong package na 650 to 1 million na walang babayaran ang ating 650,000 to 1 million pesos, no? Ang cover nitong Z benefit package. Yes, case-to-case basis pa yan, ma'am. And as to availment, meron tayong tinatawag na all-case rates. So, bawat sakit, sa dami ng, when we are talking of thousands of classification of diagnosis, each diagnosis merong kaumpat yan na case rate. So, naka-classify ng hospital na ito ang ito yung case, ito ang kanyang equivalent na case rate. And then, pag ikaw ay nag-ward, hindi ka nag-private room sa isang government hospital, since 90% naman talaga ng government hospital should provide private, we're not supposed to have any payment out of our pocket. It's no balanced billing. Ayun, kapag nag-ward, sir, no? Kasi ma'am, just to be clear, baka kaya naman pala kami NDB kasi ward ka. Ang government hospitals are required actually 90% of their accommodations are ward. Yeah. So at saka pag sinabi natin na ward, hindi naman po kasi pag meron tayong concept na pag ward ganito siya. Yeah, no, correct. If you can visit regional medical centers, for example, Cotabato Regional Medical Center, May Pakpak Medical Center, makikita natin na improved po ang kanilang mga ward accommodation. Napakabuti. Okay, sir. May nag-raise po ng kamay rito at may katanungan yata sa inyo, sir, no? Ang ating kabalay na si Ria. Ri? Mention niyo po case by case basis. May connect po ang salary ng tao sa kung paano sila maka-avail ng package deals ng PhilHealth. Like, let's say, mas mataas pa rin bang babayaran out of pocket ng mga directors or ng mga ministers kumpara sa mga drivers or mga mga admin assistants? That's actually a very beautiful question. Yeah. I often get that. Even when I was working on field, that's the question that I get. Ang gusto nating ipaabot always is that ang PhilHealth is not just any health insurance. It's a social health insurance corporation. So basically, the concept of PhilHealth is bayanihan. So the rich covers the poor, the health covers the unhealthy, and then the young, let's consider ourselves young, we cover the seniors. Okay. So, technically, wala pong pinagkaiba. Nagkakaiba nga tayo sa contribution kasi the higher your salary grade, the higher is your
PhilHealth contribution, but the benefit availment, case rate, it's uniform talaga. Okay, so wala hong kinalaman sa laki ng binabayaran. We are moving towards a direction. It was part of our presentation during the and I would like to take this opportunity to invite you. I will just remind my team to invite you to our activity in Cotabato next week with it's a stakeholder engagement and media press con, because we will be presenting our media partners in BARM the direction of PhilHealth na from all case rates, saan na ba tayo papunta, which will be connecting to which will answer clearly the question of our beautiful host here. So, hindi muna natin yun i-preempt kasi doon namin yun ipopresent. But the direction is magkakaiba eventually yung ma-avail natin, gaano ba kalaki yung ma-avail natin sa isang tertiary hospital, secondary, and primary. Yun ang direction ng... So, one thing that I can promise you is that the corporation is geared towards a better benefits for the members of PhilHealth. Better benefits para ho sa mga miyembro ng PhilHealth at patuloy pong pinagbubuti ng PhilHealth ang mga benepisyo na kukuha ho ng bawat miyembro. Yan ho ang patunay ang sinabi ho ng ating guest. Sir, anong araw yung stakeholders engagement natin at saan gaganapin? It would be on March 7 sa Emmanor. Okay. March 7 sa Emmanor. Mag-uumpisa ng anong oras, sir? Alas 8? Yes. Okay, inshallah. Nako, kailangan sir makover ng ating mga media partners itong kagaya nga ng sinabi ni sir, this is press con para maintindihan, mahalagang malaman natin ang tamang impormasyon patungkol po sa ating health insurance in the case of the Philippines, Philippine Health Insurance natin. Kaya nga yung mga concerns natin na yan, baka ho yan ay dahilan sa ating hindi pa ho natin alam yung totoong impormasyon patungkol ho sa mga benepisyo na makukuha ho natin from PhilHealth. Sir, much to our desire, napatagalin po ho ang ating usapan. Narinig po natin yung bell sa likod natin. It's 12:02 in the afternoon, kaya kailangan na ho nating bilisan at tapusin ang ating episode ngayon. But we need to listen to your final message para ho sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay ng ating programa, sir? Yes. I'd like to take this opportunity to thank the Ministry of Human Settlements and Development for inviting us, and I hope this won't be the last. We welcome such avenues to help us communicate with our health insurance, especially for us na Bangsamoro. So, hindi ko na rin papahabahin ang aking message. I would like to thank you again, and we have 7 offices in BARM. You can always visit us. You can message us also through our page, PhilHealth BARM, and of any of your concerns, and we will be glad to answer that. So, again, sa ngalan po ng PhilHealth Regional Office of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao under the leadership of our Regional Vice President Dato Masiding M. Alonto Jr. Kami po ay nagpapasalamat at asahan niyo po na kami ay patuloy sa aming adikain na ang Bangsamoro protektado, sa PhilHealth sigurado. Ayan, mashallah. Our hearts and condolences to VP Alonto. Pero for Sir H, meron pong nagpapahay, Sir Ajib Deodin Bara. Salam daw po, sir. And Sir H, sana ho. Yes. He's my brother from another mother. Oh, there you go. Tinan mo nga naman, no? My friend since elementary. That's so cute. It's really a small world we have. Okay? And sir, sana ho next time sa ating next episode na kasama namin kayo, live na ho kayo sa ating studio. Inshallah, para ho tuloy-tuloy ang ating usapan. Okay. Dahil marami po hong mga sector nitong ating
sector, no? Marami pang part ng ating health insurance ang maaari natin pag-usapan for the benefit of our Bangsamoro people. Ayan. Thank you so much. Ingat po kayo, sir. Keep safe and see you soonest, inshallah. Inshallah. Okay. At dahil tayo ho ay tapos na sa ating MHS Discusses, ngayong episode natin, tayo ho ay magpapatuloy na sa huling bahagi ng ating programa. It's 12:05 in the afternoon. But before that, baka pasadahan natin ng mabilisang basa lang yung ating nag-comments sa ating Facebook Live ngayong araw na ito. Kabalay na Rick, kabalay na Hamsi. Nag-start tayo kay Sir Marjan P. Samino din, ang ating isa sa mga, I think nabanggit siya sa isa sa mga balita natin kanina. Yeah, that's right. Salam daw, watching from the farm at Carpenter Hill, Coronadal. Yun na, isa pang balita next week. And a hand wave from Johamin Ali Enoch Swift. Nako, Eras Tour. Okay. And sa inyo pa rin yung sunod na comment, Ate Sal. Watching from a distance from Sir Gadi. Hindi na naman i-watch. Bakit may bundok naman ngayon na emote? Mas malayo siguro. Malayo-layo. Sa kabundukan, sa Kapalawan. Okay. And we also have, thank you so much, Sir Boy Gonzales ng CSC for Barma na lagi ho nating kapiling sa ating radio program. Hello, Kabalay. Ayan. We have PD from Sulu, Najira Hassan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Watching from Lupasug. Hello to the gorgeous program host, Salambay Abdullah, and our masisipag na co-host, me and Kuya Hamsi. Okay. And we also have Sami Ali Ibrahim or Sigob. Assalamualaikum ICS watching from MHSD ODGRO Bar. Those are a lot of letters. MHSD Office of Director General Regional Office Bar on. Nakabalay na rin. Gusto mo po, kompletuhin pa yung bar, pati yung ICS. Okay. Beam Singson. Assalamualaikum watching from TRS. Technical Regulatory Services. Office. Wala na pong option ng Sally. Well, baka mapagalitan tayo ni Director Sor. Tandaan natin. And we also have here, Jana Salih Al Yusuf. Assalamualaikum watching from Kalibugan Province po. Where is that? Thank you very much, ma'am. Kalibugan. Sige, research natin yan, ha? Habang yung sinesearch natin, basahin ang sunod na comment. Meron tayo, basahin ko, ha? Ikaw naman, Sally. Sige, kaya yan. Akasha Bara. Assalamualaikum watching from Royal Palm Beach, FI. Hindi Florida yan? FL? Oh, baka Florida, USA. And we also have Royal Palm Beach. Yeah. Yeah. And ito pa, si Miss Diana Baisacal Morales. Yeah. Hamsi. Salam, my MHSD family. Stay healthy, everyone. We should stay healthy. Inshallah. And our Queen Mother of CLUP. Salam mga manisa na papadtayan gid. Watching from Coronadal City. Nasistelas na ako, Mamos. Mamos. And from Nadsmaira Komadug Ambor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keep safe, Naj. And from my insan na hindi ko mabasahin ang pangalan kasi I'm not gonna try. Assalamualaikum. Watching from Doha, Qatar. Waalaikumsalam. Abu Khair. Okay. And from Vari Kalaka. Salam. Watching from her Pasig City. From here, Pasig City. MashaAllah, we're reaching as far as Pasig City at Florida. Nako. Baka one of these days sa ibang mga states na ho ng America. And may pahabol pa siya, Ma'am Sally. Hi there, Amir Hamza. Nice seeing you on the screen. All the best. Amir Hamza. Kwan ni Sir H. Yeah. Okay. Sige. Thank you very much, sir, sa sama ho sa atin sa ating program ngayong araw na ito. At dahil dyan, tayo ho idadako na sa ating KKK, ang 3 questions na magic. Kabalay na Ria, ibigay mo na. Ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778 para sa pagkakataong manalo ng 100 peso load. And without further ado, ang ating unang tanong ay... Sa mga nabanggit ni Sir H na pwedeng maka-avail ng libreng bayad sa kanilang PhilHealth, na ika-cover ng PhilHealth sa kanilang hospital expenses, magbigay lamang ng isa. Okay, next. And second question, kung nais ninyong ma-identify bilang indigent at maka-avail ng mga packages ng PhilHealth para sa mga indigent, saan kayo pwedeng makapunta para ma-identify bilang indigent? Pwede na ang acronym?
Yeah, sure. Pwede acronym, pwedeng shortcut, pwedeng magbigay ka ng sitwasyon kung paano kayo napadpad doon. Go. Sige. Katlo at huli. And third question, nabanggit po ni Sir H na meron po silang 7 offices sa BARM. Magbigay lamang ng isang lokasyon ng isang office nila. Sa Maguindanao pa lang, 3 na. Yes. Okay, and muli, ang ating first question ay magbigay ng isa sa dalawang nabanggit ni Sir H na posibleng maka-avail ng libreng pabayad covered ng PhilHealth sa kanilang hospital 1, expenses. 2, 3. Naku, 4 yan. Sige. Apat yun? Tatlo pala. Tatlo? Tatlo. Okay, so tatlo yung isa maaaring maging ganun. Okay, so tatlong choices ninyo. Isa lang kailangan ko. Second question, magbigay ng isang lugar na pwede kayong ma-identify bilang indigent at maka-avail ng PhilHealth packages. And the third question, magbigay ng isang lokasyon ng isang opisina ng PhilHealth dito sa BARM. Okay. Again, ang text line natin. May padala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. There you go. Maraming salamat, Kabalay na Rhea. At tayo ho ay mamaalam na sa ating episode ngayong araw na ito. Sa ngalan po ng ating napakabait at super supportive na minister sa MHSD, Attorney Hamid Aminuddin Bara, kaakibat ang ating ever-empowering Deputy Minister Aldin Asiri at ang ating ever-coolest, ever-generous Director General Esmael Ibrahim at sa ngalan nina. Ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Joy Ria Bintamran Muhammad. At ako po ang nilingkod, Bangsamoro Sari Pala, at sa ating mga kasamaan sa ICS, Sir Datonas A. Daud, Sir Almansur S. Ugaw, at sa ating intern na si Dars, at also sa ating mga Kabalay sa technical side sa DXMS. From DXMS, Sir Roger, Sir Rupert, Sir Jonathan, and Sir Dennis, maraming salamat po sa pagsama sa amin sa episode na ito. So ngayon, ating kapiling si Sir Archie na nagbabantay sa atin. At ito ho ang inyong lingkod, Salembay Abdullah na palagi pa rin nagsasabing isagawa natin ang ating bawat gawain, naggabay ang ating mga hashtag na Hashtag trabaho ko, ibada ko. Hashtag work with excellence and perfection. Hashtag our home, our dream. And hashtag building community, building ummah. Wabillahi tawfiq wal hidayah. With Allah comes all success and guidance. Kami ho ay nagpapaalam na at nagpapaalalang alagaan natin ang ating kalusugan at ang ating tahanan. At ito po ang inyong lingkod again, nagsasabing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo ang programang MHS Delivers. Naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers. Ang mga pananaw at opinyon na